Yan. Ngayon, ah, dumating na rin yung time na syempre, first time ko talaga pumasok sa ganito, hindi ko wala pa akong idea kung ano bang kailangan doon sa permit na yan o barangay permit man yan. Pinalakad ko yung permit ko. Yan. Nung pinalakad ko yung permit ko, ang lakad sa akin ng taga-barangay din. Yan, yung nilakad ko yung permit ko, pinalakad ko yung permit ko, syempre, tinanong niya ako, siya alam na niya yung gagawin eh. Basta kinuhaan lang niya ako ng tatlong name ng shop na pwede kong gamitin. So, ang ginawa ko na lang, JR, ano yun wala akong idea nga. Then, sinabi ko na JR na lang, tapos ikaw na bahala kasi basta sabihin mo, ang paninda ko iba-iba. Kasi nung time na yun, meron pa akong vest, meron akong gloves, meron akong mga tsinelas at damit niya noon. Tapos, meron na rin akong yung time na yun, meron na rin akong cellphone accessories noon. May maliit ako na part ng shop ko na puro cellphone accessories. So ngayon, yun ang naisabi ko sa kanya. Ikaw na bahala kung basta ang tinda ko sari-sari, mga ganun. May mga cellphone accessories, dumating nga sa time na meron ako ng mga shades, yung mga salamin. Basta doon pa rin yung mga tsinelas na onte, tapos yung vest tsaka gloves. Di ngayon, okay na, nilakad na niya. Eto na, tapos niya na nilakad, yun na. Binigay niya sa akin yung permit, titinignan ko. Ang nakalagay na doon, J. So sabi ko, kinausap ko siya, bakit sabi ko, bakit J? Sabi ko, JR, hindi kung walang JR, J na lang. As in, JHAYE, tapos R, o yan, JHAYE. Ano nangyari? Ito pa. Dahil nagkamali na wala yung kuwit, naging J, kaya naging JHA Victory E. Tapos ngayon, ang pinakakarugtong niya, sari-sari store ang nakalagay. So ngayon, nagtaka ko, bakit sari-sari store? Bakit ba ang kulit mo? Kasi yung sabi mo, di ba sari-sari na lang ilagay ko. Yung pala, iba yung pagkakaintindi niya. Kung literal na naintindihan niya na, literal na pagkakaintindi niya, sari-sari store. Kaya ang akin naman, sabi ko, sari-sari mga paninda ko, ganun nga, mga ganun, RDW. Kaya yun, nangyari naging J, sari-sari store na. Ngayon, nalipat ako sa shop na to, dati kasi ako doon sa kabilang side, nalipat ako dito, yun na, parang nag-isip-isip na ako niyan na sabi ko, ano kaya talagang ititinda ko? Hanggang dumating sa time na parang inisip ko, magpang-motor na lang ako, pero wala talagang idea. Yan. So yun, doon nagsimula, kaya naging J ang pangalan ng shop ko. Pero dumating yung time na after 1 year ata yun binago ko na sa DTI. So ngayon, pagpunta ko doon, hinanapan ako ng tatlong name na pwede ko ipalit. Wala na talaga. Kasi kung mag-DJ ako, mag-DJR ako, o yung initial na pangalan ko na Roberto G. Batilong RGB, Motor Shop man yan, o JR Motor Shop, o J Motor Shop, o RGB Motor Shop, may mga kapangalan na. So wala na talaga, nag-stick na ako doon sa J. Kasi kung ano pa isipin ko, bakit naman kung Roberto Motor Shop nilagay ko, di masyado namang yun, di ba? Yan, si mga RGB, yung initial, wala, may kapangalan na. Yung JR Motor Shop, meron na rin. Yung J, meron na rin. So, syempre, sa DTI kasi, di pwede may kaparehas kayo ng business name. Kailangan talaga mag-iba. Wala na nagawa, kaya naging J yun, dahil yun, J na lang talaga, J. Tapos pinakalitan ko yung sari-sari store na lang ng sabi ko kasi motor shop na paninda ko ngayon. Kaya naging J, Motorcycle Parts and Accessories. Yun yung kwento kung bakit naging J yung pangalan ng shop ko. Yan. So ngayon, gets nyo na kung bakit J ang pinangalan ko sa shop ko. Kasi no choice na talaga. Yun na yung nakarehistro sa DTI. Yan.